Ka-Express, isang mainit na usapin na naman ang umiikot sa mundo ng Gilas Pilipinas. Habang papalapit na ang unang araw ng practice ngayong June 30, tila may mga bituin ng Gilas na posibleng hindi natin agad makikita sa court. Yes, narinig niyo yan ng tama. May ilang bigating players na bahagi ng 12-man lineup ni Coach Tim Cone, pero baka hindi pa makadalo sa simula ng training camp. At ang mga pangalan, Dwight Ramos, Kai Soto, at ilang pang inaabangang Gilas stars. Pero teka, bago tayo magpanik, linawin muna natin ang mga detalye dahil sa panahon ngayon, napakalaking bagay ang tamang impormasyon sa gitna ng hype. Una sa lahat, tandaan natin na tapos na ang panghuhula pagdating sa final lineup. Noong isang taon pa lang ay kinumpirma na mismo ni Coach Tim ang official 12-man Gilas roster para sa buong 4-year cycle ng programa. Wala nang tryout, wala nang balasahan. Ito na ang core group na ipagtatanggol ang Pilipinas sa mga major international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup, World Cup qualifiers at higit sa lahat, sa pangarap nitong Olympic return sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang 12-man Gilas core ay binubuo ni Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Kai Soto, Justin Brownlee, Chris Newsome, Calvin Aftana, Sergio Perez, Jamie Malonzo, AJ Edo, Kyle Tamayo, at ang rising star na si Kevin Kiambao. Ang dalawang alternates ay sina Japit Aguilar at Mason Amos. Pero ngayong malapit na ang June 30, na simula ng training camp, may isang tanong ang pumupukaw sa atensyon ng mga fans. Bakit parang ilan sa kanila natahimik pa rin? Wala pa rin kumpirmasyon kung makakadalo sila. Unahin natin si Dwight Ramos, isa sa pinakapaboritong player ng mga fans. Matalino, clutch at palaging all out. Pero kung mapapansin natin, wala pang balitang naglalabas na nasa Pilipinas na siya o nakakommit na sa day 1 practice. Huling update sa kanya ay may mga overseas commitments pa. Maaring paparating pa lang siya o baka sadyang late ang kanyang arrival dahil sa schedule. Pero kung hindi siya makakadalo sa unang araw, malaking tanong ito, masusundan ba ng iba ang di pagdalo? Isa pa sa mga posibleng hindi pa rin agad makita sa court ay si Kai Soto. Alam na nating lahat na kasalukuyan siyang nagre-recover mula sa kanyang ACL injury na nakuha niya last season sa Japan at may mga ulat na nagsasabing maaari siyang bumalik sa aksyon sa kalagitnaan ng October. Pero wala pa ring official medical clearance o announcement kung makakadalo siya sa Gilas practice ngayong June 30. At alam mo naman ang mga fans ka-Express, kapag walang update, puro haka-haka agad. May mga nagsasabi na baka ma-miss na naman ni Kai ang bonding moments ng team. May ilan namang nagsasabing, okay lang yan, ang importante, healthy siya pagdating sa actual games. Pero ang totoo, hanggat wala pang confirmation, lahat ng ito ay posibilidad lamang. Dagdag pa dyan, may ilang players tulad ni Renz Abando at RJ Abarrientos na hindi na bahagi ng official 12-man core, bagamat matagal silang naging bahagi ng Gilas programs. Sila ngayon ay wala sa core rotation ni Coach Tim Cone at may mga fans na umaasa pa rin na baka tawagin sila bilang replacement. Pero base sa pahayag ng coaching staff, mukhang full trust na talaga sa core group. At balik tayo sa practice. Itong June 30 practice ay magiging unang pagkakataon na magkasama-sama muli ang buong Gilas core pagkatapos ng ilang buwang hiwa-hiwalay. Kaya naman crucial ito para sa chemistry, team bonding at system implementation. At kung may ilang players na absent, kahit hindi pa sinasadya, maaaring makaapekto ito sa early momentum ng team. Pero ka-Express, huwag natin kalimutan ang kabilang bahagi ng kwento. Ang mga players na ito ay professionals, alam nila ang bigat at responsibilidad na dala nila para sa bayan. Hindi rin basta-basta ang mga schedules nila, may personal commitments, health recovery at minsan logistics pa ang kailangang ayusin. At kahit pa hindi lahat makaabot sa day 1 ng practice, hindi ibig sabihin na may problema sa loob ng Gilas. In fact, sinabi ni Coach Tim sa isang interview na may tiwala siya sa kanyang 12-man team
At ang June 30 ay simula pa lamang ng mas mahabang proseso. Hindi raw ito make or break na araw, kundi isang jumpstart lang para sa mas maayos na paghahanda. Marami rin sa mga fans ang nagsasabi, mas okay na ang isang player ay magpahinga muna kaysa pilitin at ma-enjoy ulit. Isa ito sa mga leksyon ng nakaraang mga taon, lalo na nung nagkasabay-sabay ang injury sa mga Gilas big men. Hindi na tayo pwedeng umasa sa band-aid solutions. At kung tutuusin sa dami ng mga batang players na nariyan, AJ Edo, Kevin Kembao, Carl Tamayo, pwede silang bumuhat sa early part ng training kung sakaling may absent. Si Justin Brownlee rin ay confirm na babalik na sa practice matapos maklear ang kanyang medical issues abroad. Marami ang nag-aabang sa tambalan ni na Kevin Kembao at Junmar Fajardo sa training. Parang past meets future ang eksena. Si Kevin ang bagong henerasyon ng Gilas, habang si Junmar ay isang living legend na. Sila ang magtutulungan sa pagpapatatag ng paint defense at offensive flow ng Gilas Pilipinas. Kaya kahit may posibleng absentees, exciting pa rin ang mangyayari. Well, kung tutuusin, walang dahilan para mawala ng pag-asa o mag-alala. Ang pagkakaroon ng absence sa day 1 ay normal sa mga ganitong kalaking programa. Mas maganda na nga ngayon pa lang ay maayos na nila ang sistema at schedules ng bawat player. Ang importante, pagdating ng mga crucial games, buo ang Gilas, buo ang tiwala at buo ang suporta ng bayan. Malinaw na ang June 30 practice ay hindi lang simpleng ensayo, isa itong pagtitipon ng bagong era ng Gilas Pilipinas. Bagamat may mga posibilidad na hindi pa makasama agad ang ilan sa ating mga star players, huwag natin itong tingnan bilang problema, kundi bahagi ng proseso. Ang importante, buo na ang 12-man core. May direksyon na ang programa at kung tutuusin, mas exciting ngayon ang Gilas, halo ng experience, youth at bagong sistema. Ang mga posibleng hindi agad makasama, gaya ni na Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo, Kevin Kembao at Kai Soto, ay may valid reasons at siguradong hahabol din sila pagdating ng tamang panahon. Japan and Korea based kasi sila at posibleng merong mga scheduling issues, although off-season ngayon sa Japan at Korea. Kaya ka-express, habang naghihintay tayo ng final confirmations, isang tanong ang iniwan namin sa inyo. Sa tingin nyo, dapat bang big deal kung may hindi agad makadalo sa first practice? O mas mahalaga na buo at healthy ang buong team pagdating ng official games? I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang Gilas updates. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo.